Sa aking mga viewers at subscriber, welcome to my YouTube channel, Hermotech. Sa ngayon meron tayong isang Sony cassette recorder. Ayan, Sony siya. Galing ito kay Ed ng Malabon. At ang pinaka-complain niya rito ay wala na raw siyang sound. Ngayon pagka walang sound, titingnan natin yung IC niya sa amplifier. Baka may naging problema. Yung ganitong Sony, ito yung Sony nung araw na halos hindi ko rin mabili kasi mahal to nung araw tsaka mababa lang ang sweldo. Okay ito sa mga probinsya gagamitin, pero dito sa Maynila magandang gamitin din to kasi ang FM kasi ngayon puro commercial na kagaya nung araw na puro music. Ngayon may mga drama na rin. Ngayon ang gagawin natin dito ay ititesting muna natin. Titingnan natin kung anong klase pa, kung may audio ba. Ayan. Pa-plug na natin sa outlet. Hindi gawa ng China to Ito yung mga original na Sony nung araw Ayan. Ito yung mga kaset na kadalasan tinatanggihan ito sa mga shop kasi hindi sila kikita ng malaki rito, kasi ang customer pagka siningil mo ng malaki sasabihin sa'yo wag na lang gawin yan, bibili na lang ako ng bago. Kaya dito tinanggap ko pa rin siya dahil sarili ko naman yung ano dito yung paggawa ko. Ayan na, naka-plug na siya. Ngayon ilagay natin sa saan ba ito? Radyo. Ayan, umilaw na yung indicator nya. Tapos naka-FM siya. Ayan. Lagay natin sa ano. Ayan. Tapos full volume. Ayan, wala nga siyang sound. Ayan. Ayan. Pero ano siya, nagkakaroon siya ng ano, static pagka ginalaw-galaw ko to. Ibig sabihin lang yan, good yung kanyang amplifier, baka may problemang iba to kasi ayan nagkakaroon siya ng sound effect Ayan na, at bubuksan na natin to. Teka, ayusin ko lang yung aking ano, posisyon ng ating camera kasi nag-iisa na naman ako rito. Ayan na, buksan na natin ang radio na pinapangarap ko lang to noong araw. Ayan. Ito pagka mayroon ka noong araw na ganito medyo okay na kasi sa FM sob ka na sa music. Di ka ngaya ngayon puro drama na. Ayan. Lang magnet yung aking screw. Ano ba yan? Mukha natin isa kung kayang magnetin. Sumasama yung ating bolt. Yun. Ayan kabila naman sumama Ayan. Yung maganda ang dikit nito Ayan. Ang Sony ano, yung factory ng Sony dito sa amin malapit kaya lang nagsara na. Kaya karamihan ng Sony ngayon galing ibang bansa na. Karamihan Malaysia. Buat nang pumasok yung China, nagkandawalaan na yung ating mga ano, factory rito. Yan. Ayan na, nabuksan ko na siya Ayan.
Ngayon, didiretso tayo dito sa kanyang ICT. Tingnan natin kung may audio talaga. Tapos i-trace natin yung mga voltahe niya. Ayan yung kanyang speaker. Maganda tong Sony na ito, original to eh. Ito yung gawa nung araw. Ayan. Ayan na siya. Tatanggalin na natin tong pinaka-cassette dick niya para tanggal natin yung sa ilalim. Doon sa ilalim yung pinaka-ano niya eh, IC. Yan. Ka. Siya. Yan, hanggang na pala. Yun, nung nalaglag. Tong kanyang kanyang indicator sa tuner. Siya. Yun, may bolt pa rin sa ilalim. Sana maayos pa natin to. Parang hugot isa pa sa ilalim. Hindi natin to. Kawalaan. Yan. Siya, tanggal na. Sakit siya kasi ngayon yung mga bagong labas na mga radyo kasi wala nang mga sakit. Ang hirap kalasin, magulo ang wire. Kabilang muna natin yung dick nya. Tatanggalin natin itong pinaka mainboard nya. Check natin dito kung ayun yung IC nya, sinasabi ko. Ito yung nagdadala ng speaker eh. Titingnan natin mamaya yan kung may audio pa talaga. Yung kapag mayroon, punta tayo sa tuner. Tingnan natin kung may voltaheng pumapasok sa tuner o kaya sa dick nya. Lapit na. Yan na, tanggalan natin siya. Sumasabit pa yung kanyang mic sa pag-record. Hindi na ginagamit to eh. Yung tape niya ngayon wala na. Kaya hindi gumagamit ng kasi tape. Karamihan ngayon Bluetooth na eh. Siya. Lagyan natin to ng cord, tapos saksak natin sa power. Lagyan natin ng speaker. Kikita ba? Kasi trabaho ko ng trabaho rito, mukhang hindi nakikita eh. Ito na yung kanyang pinaka mainboard.
Ngayon, pa-plug natin yung kanyang speaker at titingnan natin kung may audio tong IC nya. Ayan, dito siya. Ayan, magandang klase yung ano niya, board. Original talagang board nung araw. Okay yung ano niya, di kagaya ngayon kinakalawang. Ayan na, pa-plug na natin. Ayan. Nawala yung audio. Ayan na. Ayan na yung ating tester. Test natin kung may voltahe dito. 4.2 mayroon na. Mayroon siyang 4.2. Sira tuner nito. Teka, direct natin yung left and right yan dito sa audio niya sa amplifier. Hindi nyo nakikita yung amplifier. Yan, sa audio niya i-direct natin doon. Tayo na isran. Saka mababa 4.2. Dapat 5 volts yan eh. Subukan lang muna natin to. Yun, mayroon. Lipat natin sa IEM. Meron na eh. Hindi nakakarating yung audio niya dito sa amplifier. Baka sira yung selector switch nito. Teka, nasaan na yung kanyang ano? Ayun, IEM. Tingnan natin. Yan. Ayan, meron siya. Kapag yung out niya ay nilagay natin dito sa pinaka amplifier niya, nagkakaroon siya. Kaya ang gagawin natin ay lilinisin muna natin tong kanyang ano, bubugahan natin to ng kahit diesel o thinner. Yung kanyang switch ito, baka dito eh. Ayan oh.
Ayan na, at umpisa na natin. Ilinisin muna natin yan. Bubugahan natin ng diesel yan o kay thinner. Ayan na, na-check ko na yung mga voltahe pero okay naman eh. Base sa pag-analyze ko rito, teka, ayusin natin yung ating camera. Dito siya, ito yung audio niya, left and right eh. Ito. Ngayon, dumaan siya rito sa itong pinaka-IC niya. Duda ako itong may problema kasi okay yung ating switch, nilinis ko na, okay rin yung ating mga volume. Dumaan siya rito eh. Ngayon wala akong reserba nito, wala akong IC na ganito eh. Pwede naman natin gawin to na ito kasing IC na ito, ang purpose nito dito eh, sa magiging ano niya, sa tone control niya, bass tsaka treble. Pero yung volume direkta rito walang kinalaman dito yan eh. Dito lang siya sa dalawang to eh, parang equalizer. Ayan oh. Ngayon chinik ko rito, wala namang nag-open na ano rito eh. Maganda eh. Ngayon ang gagawin natin ay pasadahan natin ng hinang to, baka sa hinang lang. Tapos test natin uli kung magkakaroon na. Ngayon pwede naman nating i-bypass, alisin natin to. Itong out niya eh, direkta na natin dito sa pinaka volume niya ng amplifier. Andito. Para wala nang silbi to, yung tone control niya. Ngayon titingnan na lang natin, test muna natin to. Ngayon baka may kulang lang ito na supply o ano, pero tinisting ko okay eh. Ayan, at hinangin na natin to. Nasaan na ba yung ating paghinang? Mainit na ba? Sadahan natin ng hinang. Medyo mahirap-hirap to kahit maliit lang na ano, transistor ah. Yan, sadahan natin ng hinang baka sakaling may lumuwag. Yan. Bira lang nasisira tong IC na ito. Bakit na? Teka, parang dumikit ah. Ayun, wala na. Ito, dikit talaga tong ito eh. Yan na, subukan nating i-plug. Ayan natin, plug natin. Ayan. Ayan. Karoon na siya. Maluwag lang siguro talaga sa hinang. Nawala. Ayan. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan. Escalan. Enjoy ang buhay. Mag-revive. Pero nawawala. Bulsa. Oy! Mag-happy-happy na naman kayo ha. Saan na naman kayo pupunta? Kuya! Sa barangay NS. Miss? Pabili na. Ha? Ayaw ko ng iba. Buong Pilipinas ay far excited. Tulong ng Barracks Vitamin B1, B6, B12 with proper diet and healthy lifestyle. Saka mahina siya. Para po nanghihina? Dugo mo to. Gamitan natin ng tester. Minsan nakukuha ko eh. Yan.
ito yung negative. Tis natin dito. Pagka tumunog siya, lagyan na lang natin ng resistor kung tutunog. Wala rito. Wala. Ayan oh, nawawala. Maglagay tayo ng resistor papunta sa ground. Tutok-tutok natin dito kung saan siya tutunog. Remedyo na lang gagawin natin dito. Ngayon pagka wala na talaga, direkta natin sa volume. Hirapan tayo nito. Ayan na siya. 270 itong nilagay ko. 270k. Subukan natin i-ano dito. Kasakaling matsambahan. Minsan nasa tsambahan ko yan eh. Ayun. Phenylpropanolamine HCl plus paracetamol is the generic name of Tucson Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Alam nyo guys, naku, Subukan pa natin sa iba iba. ang buhay ng isang pag-aaral sa buhay ng isang kabarangay ha. Kasi hindi ka tulad ko kapag sa bagong lames. Ayan. Dito sa pin number 6. Wait. Mayroon na. I-steady nga natin. Kung mag-steady yung ano niya. Kapag nagtrabaho ka na, wala nang ganun ate ko. Kapag ka meron kang hindi nagawang trabaho, malamang sa malamang matatanggalan ka. Ang trabaho. Kaya Dire-diretso na siya. mabuti ka barangay ha. Ilagaan mo yung trabaho mo ngayon dahil mahirap pumanap ng trabaho ka barangay. Ayan. Oras muna natin, 2 minutes. Gumagana yung ano niya, base. 2 minutes, 7:28 na ka barangay. Sa parehong panahon noong 2024. Ipinauubaya naman ng DOH sa mga lokal na pamahalaan ang desisyon sa deklarasyon ng outbreak. Pero nasa local government unit na yon kung sila ay magdedeklara ng outbreak, no? At karapatan naman ng mga local government unit yon. Ilan sa nakitang dahilan ng DOH sa pagtaas ng kaso ay yung malaking hamon pa rin sa vaccine hesitancy, Ayan na. habang ang iba naman Okay na siya. hindi nakakompleto ng dose ng Ngayon bakuna. itong resistor ay Yung iba, fix na natin. Hindi nila masyadong alam yung May problema talaga tong IC nito. ng bakuna o kaya natatakot pa rin sila sa mga side Fix effects. na natin yan dyan. Kaya naman narito ang Fixian ko na yung hinang. Ayan lang at gagawin na natin. ang mga magulang at palalahat. Ayan na, nahinang na natin, na-fix ko na. Buti nadali natin to. Tapos testing natin ulit. Power's on. Ayan na. Ayan na, okay na siya. Itong tuner niya. Wala kasi yung antenna, hindi nakakunik eh. Ngayon ang gagawin natin ay salpak na natin dito sa pinaka-case niya, sasauli na natin. Ayan na, nasauli na natin pati yung pinaka-tape deck niya. Ando na sa ilalim, ito na rin yung tuner niya. Ngayon bago natin ibalik yung pinaka-takip niya, ayan, pinaka-speaker niya, itis muna natin kung talagang gumagana. Ito, plug ko na. Tingnan natin kung gumagana ba talaga. Sana yung pindutan niya rito. Sana yun. Ayun.
Mga ka-ABP, namamasahe pa po ako, puntang mall, namamasahe pa ako. Ngayon, hindi. Makikita mo na sa bilis ng teknolohiya, social media. Tamad ka na lang talaga kung hindi ka, pero ka, interviewin ka na lang sa Zoom. Ikaw na lang talaga ang sisisihin kung wala ka pong trabaho ngayon. Dahil po ang trabaho ngayon, ikaw na. Yan, hinaan lang muna natin. Balik na natin tong pinaka takip niya. Yung sinasabi nga po namin, tapos yung mga bolt. Ito pong yan, maganda pa ito eh. Original tong kasit nito. Marami pong factory na nasasakupan sa Cavite at sa Laguna na mga binibigyan ng trabaho kasi nandiyan po yung parang mas different kinds of big companies and investor na naglalagay dyan sa mga area na yan. Ngayon, kung ikaw okay lang. Kaya talagang wala kang wisyo na magtrabaho. Wala kang magtrabaho pero ikaw kung dedicated ka po trabaho ngayon. Balik na natin yung mga bolt na. Isa na yung ating screwdriver. Application. Delivery services, food delivery. Naku, ayun na naman, nagugutom tayo. Food delivery, nagugutom na naman tayo, partner. Tuwa na yung mayari nito. Pero na ngayon na kahit wala kang app, may papabili sa'yo, babayaran yung serbisyo mo. Kaya ikaw na lang po may diferensya ngayon kung sakaling wala kang trabaho. At siyempre, ikaw na rin ang sisisihin ng iyong pamilya kung sakaling wala kang mapakain sa kanila. Kasi nga tayo ngayon, gaya nga po ng ating Pangulo, dapat po ngayon kumilos tayo bilang isang bagong Pilipino. At para tayo sama-sama makuha na na nasagip sa sinasabing scam hub sa Myanmar. Sakay ng commercial flight mula Thailand ang unang batch na binubuo ng 30 Pilipino. Ayon sa Department of Foreign Affairs, 176 pang Pilipino ang inaasang darating sa bansa sa Miyerkules, habang may 49 din na naaprubahan na ang repatriation. Yung talagang IC na yun ang may problema eh. PNP ang kanyang security detail. Okay naman yung voltahe niya eh. Siguro nagkaroon ng leaking eh. Nang umuwi sa Davao dahil pinag-report na anya sa kanilang unit. Tinakuha natin sa dropping. May mga nag-volunteer anyang mga retired na pulis. Minsan, tester ang ginagamit ko. Ginagagamit ko yan. Nilagyan ko siya ng kunik-kunik ko yung isang test rod sa positive. Tapos, tusok-tusok lang. Pagka gumana yun, pwede na natin lagyan ng resistor. Dahil sa kanyang pagalis at hindi pagpaparamdam nitong mga nakalipas na araw. Baka hindi alam ng mga security escort niya kung saan siya babantayan. Mamaya titingnan natin ano bang pwedeng hindi. If makakausap po natin mamaya ang COMELEC, kailan ba po pwedeng magtanggal ng security system? Kasi pinanggala, baka naman kasi hindi lamang po nagtugma. Pero imposible po yun. Yung hindi magtutugma yung schedule ng VIP, tsaka dun sa... Yan, sana lang. Paano ba naman i-text mo na lang yung security detail mo? Well, kung pinabalik po talaga ng Campo Crame, may dahilan. Samantala, House Prosecution Panel muling humiling sa Senado na ataas ng si Sara Duterte na sagutin ang ipalaman ng articles of impeachment. Tingnan na natin yung ihain po ng House Prosecution Panel ang kanilang kauna-unahang formal reading sa Senado na entry with motion to issue summons. Ganda pa ito eh. Trial, Vice President Sara Duterte. Yung mga kasi nung araw na pag mayroon ka dito, medyo okay na. Kasi for music naman ang FM nung araw. Ayan. Na mag-issue ng tapos volume natin. Katapasan ng Vice Presidente na sagutin ang articles sa mula sa ideya ng dating Pangulo Marcos Sr. noong 1979, isa sa katuparan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Okay na. Ayan lang at maraming salamat sa inyong panonood and please like, share, and subscribe to my YouTube channel for more upcoming video. Thank you. Ang WRCC ay tinitingnan namin bilang isang malaking institution or establishment na magbibigay ng dekalidad at quality talaga na